Okay, isang magandang araw pong muli sa bawat sa atin. Tayo po ngayon ay, ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 5. Alas 5:03 po ng hapon. Ano po? So, araw po ng Sabado, July 25, year 2026. Last Saturday of the month of July. Ano po? Bilis ng panahon, parang kailan lang na nagpapasimula yung July. Ngayon po tapos na ulit. Ano po? Thank you, Lord. Okay. Okay. Thank you, Lord. Okay. Yan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at katulad po ng dati, bago po tayo magpapasimula sa ating pag-aaral, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Diyos Ama nasa langit, Diyos na mabuti, makapangyarihan, lumikha sa amin, lumalang sa lahat ng bagay. Diyos na hindi nagbabago, walang simula, walang katapusan. Minsan pa, Ama, kami po ay lumalapit sa dakilang pangalan, nagpapasalamat, nagpupuri po kami sa iyo, O Diyos. Ama, napakabuti mo po sa amin sa loob po ng isang buwan na naman na nakalipas, O Diyos. Ang pag-ingat mo, ang gabay mo, patnubay, protection ay patuloy po namin naranasan. Ama, salamat po sa iyong mga provision. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga kaganapan sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama. Minsan pa, O Diyos, sa pagkakataong ito, itinataas po sa dakilang pangalan ang gawain ito na pinagkatiwala mo po sa aking mga balikat, O Diyos. Ama, alam mo po na ako po ay isang hamak na lingkod mo na wala po akong alam, wala po akong kakayahan. Wala po akong talino, wala po akong talento, no? Ay pagmamalaki upang maitaguyod ko, makayanan ko ang ministeryong pinagkatiwala mo ito, O Diyos. Subalit, Ama, sa iyo po ako nananalig, sa iyo po ako maasa, sa iyo po ako nakahawak, sa iyo po ako nakatingin, O Diyos, na ang ministeryong ito, Panginoon, ang pangangaral po, paghahayag po ng iyong banal na salita, ay magpapatuloy sapagkat ikaw po ang siyang magpapala dito, O Diyos. Ikaw po ang siyang nagpasimulaan ng gawain ito, O God. Lord, minsan pa, kasihan mo po ako ng iyong Santong Espiritu. Ilagay mo po sa aking mga labi ang mga salita, mga kataga, Panginoon, na kailangan kong may pahayag, marinig po ng iyong mga anak, mga nakikinig, mga nanonood sa kanilang mga telebisyon, at patuloy na sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon, dito po sa iba't bahagi ng Pilipinas at maging sa labas ng bansang Pilipinas, O Diyos, sa napakaraming mga bahagi ng mundong ito, Panginoon. Ama, minsan pa po, nagpapasalamat po ako na pagpalain mo po, O Diyos, ang mensahe na pinagkatiwala mo po sa araw na ito, Panginoon. Ganyan din po, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan ang mga nakikinig, mga nanonood sa kanilang mga telebisyon, na ikaw po ang magpala sa kanila. Kung sila po, O Diyos, ay mayroong mga suliranin, Diyos, ang kanilang mga bigatin, mga alalahanin, bigyan mo po ito ng katugunan, bigyan mo po ito ng kagaanan, O Diyos. Ang mga tinataas din po sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga estudyante, mga mag-aaral, Panginoon, na mayroon po mga exams, Panginoon. Mayroon po mga project. Itulot mo po, O Diyos, na ito po ay maisagawa po nila, may sakatuparan po nila ng ayon po sa iyong banal na kalooban, O Lord. Mapurihan ka, maparangalan ka, O Diyos. Ang mga magulang po nila na tumutustos sa kanilang mga pangailangan, O God, pagpalain mo po sila sa lahat ng sandali, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, O Diyos, pagpalain mo po sila, O God. Yung po mga trabaho nila, O Diyos, Ama, basbasan mo po. Upang siya naman, sa bawat araw na dumaan ay masustenahan ang pangangailangan ng kabuuan po ng kanilang sambahayan, O God. Ganun din po, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan, O God, ang kabuuan po ng kumpanya na ito ng DCTC, O God, ng Radio Filipino Program, O God.
Ama, magpasimula po sa mga may-ari, sa mga opisyal, Panginoon, sa mga leader, sa mga empleyado, sa mga technician, O God. Ang pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy pong maranasan, O God. Ganon din po, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan ang aking anak na si Julian, Panginoon, na siya po ay magdidiwang ng kanyang kaarawan ngayong July 29, O God. Lord, tinataas ko po siya sa iyo, O God, kung paanong pinagpala mo siya sa napakahabang panahon, sa napakaraming taon na pinagkatiwala mo po sa kanya. Diyos, tinatanaw po ang isang taon pa na lalong biyaya at pagpapala ang maranasan po niya. Sa kanyang sambahan, O God, sa kanyang asawa, si Ed, pagpalain mo rin po, O Diyos, sa kanyang pagtatrabaho. Ingatan mo po sila sa kanilang mga pagbibiyahe sa bawat araw. Ganon din po ang kanilang mga anak, ang aming mga apo, na si Hannah Camille at si Helena Kate, O God. Lord, talinong karunungan kaalaman ang patuloy mo po ipaharam sa aking mga apo na ito sa kanilang pag-aaral, O God. I speak blessings, O God, sa kabuuan po ng sambahayan ni Julian. Ganon din po, Ama, tinataas ko po sa dakilang pangalan si Pastor John Dison, O God, si Pastor Manny Carlos. Sila po, O Diyos, ay kapwa nag-undergo, Panginoon, ng pagpapagaling sa kanilang karamdaman, Lord. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, O God. You are our great healer, O God. You are our Jehovah Rapha. Kagalingan po, Panginoon, sa mga lingkod mong ito. Ganon din po, Panginoon, kay Pastor Melen de Guzman, O God. Kumpletong kagalingan, Panginoon. Kumpletong kalakasan sa kanya, O God. Yes, Father God. Ama, ganon din po sa mga Dawn Watchers, Panginoon. CEMI, Dawn Watchers, O God. Hindi na po babanggitin ang kanilang mga pangalan, O God. Ang pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy pa ng maranasan, O God, Lord. Kalakasan, kalusugan ng pangatawan ay patuloy po nilang tanggapin mula sa O God. Lord, ang ministeryo ng pananalangin na pinagkatiwala mo sa kanila, O Diyos, ay patuloy po na maisagawa, maisakatuparan, Panginoon. Mabigyan karangalan, kakapurihan, O God. Sa bawat araw, sa bawat oras ng pagdulog namin sa iyong banal na pangalan, sa pamamagitan po ng pananalangin, O God. Purihin ka, O Diyos. Ano din po, tinataas po sa dakilang pangalan si Madam Marcelina Tuason na nandoon po sa Canada, O God. Pagpalain mo po siya, O God, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Purihin ka, Ama. Samahin ka, deklarin ka, Panginoon, sa aking samayan. Unang-una nga po si Julian, ang kanyang pamilya, si Jane, kanyang mga anak, si Gabriel, at saka si Josiah, O God. Si Jinky, si Ronald, Ama, si Zoe. Yes, Lord God, I speak blessings sa bawat isa po sa kanila. Yes, Lord God, purihin ka, sambahin ka, O God. Ama, napakabuti mo po. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Minsan pa, O Diyos, ang mensahe na pinagkatiwala mo sa araw na ito ay basbasan mo, pagpalain mo po ito, O God. Makarating po ng ayon sa iyong kalooban sa mga anak mo na nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga cellphone, at nanonood sa kanilang mga telebisyon at sa kanilang mga cellphone. Purihin ka, O Diyos. Sambay ka, dakilain ka sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Thank you, Lord. Okay. Sa ating po pagpatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ngayon ay nasa ika-apat na serya. Ano po? Series number 4 ng Garden of Gethsemane. Opo. Yung pong Garden of Gethsemane, alam po natin na ito po ay oil press. Ano po? Ito po ay kung saan yung pong sinasabi na Garden of Gethsemane sa Bible, hindi po yan ito garden, kundi ito po ay lugar na kung saan pinepress o pinipiga yung mga
olive oil upang lumabas ang katas o lumabas yung kanilang mga langis. So, pagdating po sa mga ganitong pagkakataon, pag ganito po sa mga ganitong sitwasyon na po mga problema, suliran, ang Panginoong Hesukristo po ang siyang nauna sa ganitong nakaranas po sa ganitong mga pangyayari. Ano po? Na siya po ay dumaan sa oil press. Nang siya po ay manalangin bago po siya takpin para po siya ay iharap sa kay Pilato at siya po ay maipako sa krus. Ano po? Okay. Basahin po natin ang mensahe o ang talata po sa Biblia na ating pagbabasihan sa araw po na ito. Ito po ang ating pagbabasihan sa ating pag-aaral sa araw na ito. Pagkipagbukas po kayo ng inyong mga Biblia dito po sa aklat po ni San Marcos. Ano po? Marcos kabanatang 6. Ano po? Pasimula po sa talatang 7. Okay. Mark chapter 6. Beginning verse 7, ganito po ang sinasabi. Okay. Umpisa ko na po sa sige, verse 7 na po. Tinawag niya ang 12. Yung pong 12, yun po yung kanyang mga alagad. Ano po? The 12 disciples. Ano po? Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Ano po? By pair. Po, ang pagsugo ng ating Panginoon. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Verse 8 and 9. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Okay. Yun po yung Marcos chapter 6 verse 7, 8, and 9. Ngayon po, babasahin po natin ito sa wikang Ingles. Ano po? Sa wikang Ingles, ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo mabuti. Mark chapter 6 verse 7, 8, and 9. And this is what is written. And si Jesus po yan. Jesus called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over unclean spirits. He charged them to take nothing to their journey except a staff, no bread, no bag, no money in their belts, but to wear sandals and to put on 2 tunics. Okay. Ang ano po nito, ang sinasabi po dito, ang ating pong sentro ng ating pag-aaral dito ay nakasulat po doon sa verse 8 and 9. Verse 8. Ano po? Ganito po sa English. He charged them to take nothing. Ano po? Huwag silang magdadala ng kahit ano, maliban sa tungkod. Huwag magdadala ng bag, huwag magdadala ng pagkain, huwag magdadala ng pera sa kanilang lukbutan o salapi. Huwag silang magdadala ng salapi. But to wear sandals, magsuot naman ng panyapak. At huwag magdala ng ekstrang damit. Okay. Doon po sa mga sa mga salita na yon ay makukuha na po ninyo na ang mensahe po sa araw na ito na binigay ng Diyos sa atin ay yung extra baggage or excess baggage. Sobrang bagahe, sobrang extra bagahe. Ano po ninyo, bagay, ako po ay nakapagbiyahe na rin po na sa labas ng Pilipinas at dito po sa Pilipinas. Alam po ninyo, pag sasakay ka ng airplano,
Ano po, meron pong allowable na kung gaano karami ang mga dadalhin mo, yung timbang ng dadalhin mo na pwede mong dalhin. Pag ito po ay sumobra, ito po ay iyo offload. No po? Kumbaga ibababa, aalisin doon sa doon sa eroplano. Or kung gusto mo naman, ito po ay babayaran mo. Yung excess baggage, yung extra weight ng mga bagahe mo. No po? So, yung po doon, parang ganun na Yung po, kaya po sinabi ng ating Panginoon, pag kayo ay magbibiyahe, pag kayo ay kikilos, gagawa, magtatrabaho, huwag kayong magdadala ng anuman. Ano po? Ito po yung sabi niya rito, verse 6, chapter 6, verse 7. Thank you, Lord. Chapter 6, verse 7, ganito. Tinawag niya ang 12 at sinugong 12. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga samang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdala ng anuman. Ano po? Maliban sa tungkod. Dadalhin po nila ay yung tungkod lang. Para sa ganun, pag sa kanilang paglalakad, pag sila ay napagod na, meron silang, meron silang paggagabayan. Ano po? Maliban doon sa tungkod. Okay. Ni pagkain, wala kayong dadalhin. Balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdadala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Okay. Bakit po sinabi na gano'n na extra baggage o excess baggage? Ano po? Ano po ninyo? Meron pong kasabihan na if you want to go fast, ano po? If you want to go, kung gusto mong maglakbay ng mabilis, you go alone. Ano po? Mag-isa ka lang bibiyahe. But if you want to go farther, magbiyahe ka na meron kang kasama. Pag maglalakad ka, na gusto mong malayo ang mararating mo, dapat may kasama ka. Para hindi ka mainip, meron kang kakwentuhan. Pero kung malayo o kung nagmamadali ka, magbiyahe ka, mag-isa ka lang. Yun po yung ibig sabihin nun. Ngayon, sa ating pong paglilingkod, ano po sa spiritually speaking, ano po yung sinasabi na excess baggage o extra baggage? Sa ating pong paglilingkod, mayroon pong tinatawag na burdens or hindrance in our service to God. Ano po? Yung pong mga burdens o sa ating paglilingkod sa Diyos ay ano po nangyayari po yan without us, we are not aware of it. No po? Yung po dito po sa aklat po ng Genesis. Basahin po natin sa aklat po ng Genesis kung ano po ang sinasabi patungkol po dun sa excess baggage na yan. Genesis chapter 12 verse 1. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Abram. Abram pa lang po ang pangalan dito ni Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Napakalinaw po ng salita ng Diyos kay Abram. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Ano po? Ibig sabihin, iiwanan mo ang tahanan ng iyong ama, ang iyong mga kamag-anak, ang iyong bayang sinilangan ay iiwanan mo at pupunta o tutungo ka sa lugar na ituturo at sasabihin ng Diyos sa iyo. Pero pagdating po dito sa verse 4, sumunod si Abram. Verse 4, Genesis chapter 12, verse 4. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai
at si Lot na pamangkin niya. Ngayon, ang sabi po ni Yahweh kay Abram, no po, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. Pero sumunod po, katulad po ng ating nabasa, sumunod po si Abram. Nilisan niya yung bayan, iniwan niya ang kanyang mga magulang. Pero mayroon po siyang idinagdag. No po? Idinagdag po niya si Lot na kanyang pamangkin. Ang sabi po ng Diyos kay Abram, lisanin mo ang iyong mga kamag-anak. Pamilya lang ang isasama. Hindi kasama ang mga kamag-anak. Ang tao po, ito po ang point number 1 natin. Ang tao po ay mahilig doon sa addition to the command of God. Ano po? Katulad po ng nangyari doon sa paraiso. Ano po? Doon sa Eden. Nung si Eva ay kausapin nung ahas, ang sabi po ng ahas sa kanya, totoo ba na sinabi ng Diyos sa iyo na huwag kayong kakain ng anuman doon sa hardin? Ang sabi ni Eva, hindi naman. Pwede namin kainin ang lahat ng bunga ng mga halaman doon sa may hardin, maliban doon sa nasa gitna. Ni huwag namin nga hawakan. Hindi po sinabi ng Diyos na bawal hawakan. Ang sinabi po ng Diyos, huwag kakainin. So ang tao nga po mahilig po dun sa addition. Dinadagdagan po ang salita ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay kanilang dinadagdagan. Mas nagiging problema ang nagiging bunga. Ang sabi ng Diyos kay Sabi ng Diyos kay Abram, iwanan mo, lisanin mo ang iyong bayan. Ano po? Iwanan mo ang tahanan ng iyong ama, ang iyong mga kamag-anak. Marami pong mga Kristiyanong ganito. Sumusunod nga Pero halfway lang. Kalahati lang po ang sinusunod. Kalahati lang po ang sinusunod. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yung kalahati lang ang pagsunod. Pag ikaw ay susunod sa Diyos, ang sabi nga po sa Biblia, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul and your strength. Lahat sa iyo ay itatalaga mo sa Diyos. Pag ikaw ay nagsabing, susunod ka sa Panginoon. Yeah. Kaya po sinabi ng Diyos na ganito kay Abraham, ito lang, iiwanan mo ang iyong mga magulang at ang iyong mga kamag-anak. Alam ng Diyos, magkakaroon po ng problema, magkakaroon po ng suliranin. Ano po? Ang pag-uusap po ng Diyos at saka ni Abraham ay nandoon lang po sa chapter 12 ng Genesis. Pagdating po sa chapter 13, verse 1, ano po? Nandoon na kasama niya si Lot. Ano po ang nangyari? Basahin po natin kung ano po ang nangyari. Bakit ayaw ng Diyos na isama ni Abraham ang kanyang mga kamag-anak. Chapter 13, verse 1. Mula sa Egypto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot, dala lahat ng kanyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siya naglakbay pabalik sa dati niya pinagkampuhan sa pagitan ng Betel at Hai.
Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng dambana at sumamba kay Yahweh. Verse 5, si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Nakita na ng Diyos kung ano ang magiging dulot ng pagsama ni Lot kay Abram. Isinama ni Abram si Lot. Ano po ang nangyari? Verse 12, chapter 12 po ang pag-uusap ng Diyos at saka ni Abram. Pagdating po sa chapter 13, nag-aaway na. Nag-aaway na po ang mga tauhan nila. Dahil lang po sa isang pastulan. Ano po? Mabuti ang magmalasakit, mabuti ang tumulong. Pero mas mabuti kung ikaw ay susunod sa Diyos. Nagmalasakit si Abraham. Gusto niya tulungan ang kanyang pamangkin na si Lot, kaya ito ay kanyang isinama. Pero hindi po nakita ni Abraham kung ano ang magiging dulot, kung ano ang magiging problema na dadalhin ng pagsama niya kay Lot. Sa ating pong spiritual na buhay. Alam po ninyo, minsan mahirap po yung mga mahirap po magpaka-Kristiyano pagdating po sa ang kamag-anak. Ano po? Isinama mo sa ministeryo, isinama mo sa church, isinama mo sa gawain. Yes. Pero pagdating po ng araw, sa kanila pa po magsisimula yung mga problema, mga suliran. Sa pamilya po, nangyayari po nga. Sa loob ng pamilya, mayroong problema. Isa sa miyembro sa pamilya niyan, ikukwento ang problema niyan doon sa ibang Kristiyano. Yung mga, kumbaga sila sabi na, yung kanyang mga kaututang dila, yung kanyang mga kabady-bady, ikukwento niya lahat-lahat, maski na kasiraan ng kanyang pamilya. Ito po ang sinasabi na Kaya minsan po sa ating paglilingkod, mas maganda po yung pagkatapos mong maisama dun sa gawain, ipagkatiwala mo siya dun sa iba. Kung yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kung ano, pagkatiwala mo siya sa iba. Ipaalaga mo siya sa iba. Huwag ikaw. Kasi po pag dumating yung araw na magkakaroon ng problema, mas mabigat po ang problema pag doon sa pamilya nang galing. Mas mabigat po na. Hindi basta-basta yan na nabibigyan ng solusyon. Ano po? Simpleng problema pinapalaki. Ikinakalat kung saan-saan dinadala. Ito pong nangyari kay Lot at kay Abram. Hindi man po sila may problema. Yung kanilang mga tauhan ang may problema. Pero dahil sa kanilang mga tauhan, sila po ay nagkahiwalay. Ano po? Ganyan lang po yan Dahil sa mga Kristiyano ngayon, sa atin namang Kristiyano ngayon, dahil sa mga chismis, dahil sa mga pagkukwento sa ibang tao, lumalaking problema. Sa totoo lang, wala namang problema. Kaya lang pinapalaki dahil yan sa ikinukwento sa iba. So yung ginagawang paglilingkod sa Diyos, halfway lang. Yes! Susunod nga Nag-church naman ako tuwing Sunday. Nagbabasa ako ng Bible. Meron ako mga ministry. Yung attitude mo. Kumusta naman yung attitude mo?
Kumusta ang karakter mo? Mayroon bang pagbabago na gagawa? Ang pag-attend mo ng church? Mayroon bang pagbabago na gagawa? Ang pagdalo mo sa mga gawain, ang mga pagdalo mo sa mga ministry, ang mga pagsali mo sa mga ministry. Ganito po ang nangyari. Sigurado po ito pong mga tauhan ni Abraham at saka ni Lot, ito po ay kanilang kinakausap patungkol sa kabutihan ng Diyos. Pero nagkaroon pa rin po ng inggitan, nagkaroon pa rin po ng awayan. Walang kakwenta-kwenta. So yung mag-anak. Ang sabi nga po ni Abraham kay Lot, dapat maghiwalay na tayo. Kasi hindi maganda na tayo ay mag-aaway. Kasi magkamag-anak tayo. So, yun po ang extra baggage. Yung extra baggage na iyan ay yung idinagdag mo o dinagdagan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay nagdagdag. Ang sabi ng Diyos, ganito ang gawin mo. Ginawa mo nga, pero nagdagdag ka pa. Pag sinabi ng Diyos, kung ano ang sinabi ng Diyos, hanggang doon ka lang. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ganon din po. Maliban po kay Abraham at kay Lot. Meron pa rin po. Dito po sa unang Samuel, kabanatang 15. Ano po? Si Samuel po ay hinirang niya na hari. Itong si Saul. Sa chapter 15 po yan. Verse 1 hanggang verse 3. Hinirang niya na hari itong si Saul. Doon po sa 15 verse 17, ang sabi po ni Saul sa kanya, ako po ay isang Benjaminita. Pinakamaliit po ang aming lahi o ang aming angkan. Pinakamahirap po kami. Bakit ngayon po ako ang itatalaga ninyo na maging hari ng Israel? Napakababa ng loob po ni Samuel, ni Saul. Yun talaga tinatawag na very humble siya. Sabi niya, galing po ako sa lahi ng mga Benjaminita. Kami po ang pinakamaliit na lahi. Yung angkan po namin ang pinakamaliit. At kami po ang pinakamahirap. Bakit kayo po ako ang ihirangin ninyong hari? Sabi po niya kay Samuel. Ano? Yun po yung ano. Pero yun po ang gusto ng Panginoon eh. Maski na sino ka pa, pag gusto ng Panginoon, hindi mahalaga sa Panginoon kung ano ka. Kung malaki ka, kung maliit ka, matangkad ka, gwapo ka, o kung ano ka. Yun ang gusto ng Panginoon. Siya ang pumili, hindi naman po si Samuel ang pumili kay Saul. Siya lang ang nagpahid ng langis kay Saul. Ngayon, sa pag-usad ng kwento, po, dumating po yung panahon na sinabihan si Saul ni Propeta Samuel. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Samuel, sabihin mo kay Saul na hari ng Israel. Lusubin niya ang mga Amalekita. Ano po? Kubkubin niya. Patayin niya lahat. Wala siyang ititira. Matanda, bata, babae, lalaki. Lahat ng baka, lahat ng hayop, maging mga tupa. Lahat wala siyang ititira. Yun po ang sinabi ng Diyos kay Samuel. Na siya namang isinabi ni Samuel kay Saul. So, nilusob ngayon ng mga Israelita itong mga Amalekita. Pinatay nila ang lahat ng mga hayop. Yung pong magaganda, yung pong matataba, hindi po nila pinatay. Ano po? Yung pong mga ginto, yung pong mga pilak, ito po ay kinuha nila. Yung pong mga hindi po nila pinatay itong hari
ng Amalekita na si Agag. Ano po? Ano pong makikita natin dito? Ang sabi ng Diyos sa kanya, lusubin mo, lipulin mo, patayin mo, ubusin mo ang mga Amalekita. Wala kang ititira, bata, matanda, babae, lalaki. Lahat ng kanilang mga hayop, lahat ng kanilang mga ari-arian ay susunugin mo. Wala kang kukuhanin. Pero ito pong si Saul, pinili po nila ang magagandang baka, matatabang mga tupa, matatabang kambing, ang mga ginto, pilak ay itinabi nila, at ang hari ng Amalekita na si Og, si Agag, hindi po nila pinatay. Dinagdagan nila ang utos ng Diyos. Ano po? Additional. Doon sa ang idinagdag ni Abram, si Lot. Ngayon, ang idinagdag ni Saul ay hindi niya pinatay itong hari ng Amalekita. Pinuntahan siya ngayon ni Samuel, sapagkat inutusan ng Diyos si Samuel, puntahan itong si Saul. Bakit mo ginawa ito? Ang sabi pa ni Samuel. Basahin po ninyo ito sa 1 Samuel chapter 15. Ang sabi po ni Samuel sa kanya, ni Saul sa kanya, sinunod ko ang Diyos. Ginawa ko ang kanyang mga utos. Ang sabi po ni Samuel sa kanya, bakit meron akong naririnig na unga ng mga baka, ng mga kambing at ng mga tupa? Ang sabi po ni Saul, kinuha yan ng aking mga tauhan upang yan ay hihandog na susunugin kay Yahweh. Ang sabi po ni Samuel sa kanya, alam mo ba na mas mahalaga ang pagsunog sa Diyos kaysa handog? Obedience is better than sacrifice. Maski na ano pa ang sakripisyong gagawin mo sa Diyos, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, maski na araw-araw kang nandun sa church, maski na araw-araw kang nagbabasa ng Bible, maski na araw-araw kang nagmiministeryo, maski na araw-araw kang nagsishare ng Word of God, kung hindi mo naman sinusunod ang Kanyang mga utos, halfway lang ang pagsunod mo. Ang sabi ng Diyos sa kanya, susumpain kita. Sinumpa po itong si Saul. Inalis ang kanyang pagiging hari. Ang masama pa, sabi po ni Saul kay propeta Samuel, nagkasala ako. Patawarin mo na ako. Sa Diyos siya nagkasala. Pero humingi siya ng tawad kay Samuel. Ang sabi niya, tulungan mo ako. Samahan mo ako manalangin. Nagkasala ka, ikaw ang humingi ng tawad sa Diyos at ikaw ang manalangin. Huwag kang magdamay. You are the one who caused the problem, so you must be the one that will fix the problem. Huwag kang magdamay. Kaya po sabi ni Propeta Samuel sa kanya, wala na akong magagawa sapagkat inalis na sa iyo, sinumpa ka na ng Diyos. Ano po? Sabi po ni Saul sa kanya, natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya pinabayaan ko sila. Nakuhanin nila ang mga ito. Ang sabi po sa Biblia na ang sabi po ni Pedro at saka ni Juan, nung sila po ay nagbiministeryo, ano po sabi niya? Acts chapter 5 verse 29. Sino ba ang susundin namin? Ang Diyos ba o ang tao? Mas maganda ang Diyos ang susundin namin, ang sabi po ni Pedro. Ito po, natakot siya sa kanyang mga tauhan. Hindi siya natakot sa Diyos na pwedeng maglagay sa kanya sa kamatayan at magtapon sa kanya sa impyerno. Ano po? Yung po takot natin, ilagay natin sa lugar. Huwag tayong matakot sa tao. Yung taong ang kaya lang pang gawin yan ay patayin yung ating katawan.
Pero ang Diyos, kaya niya patayin ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at pwede pang ibulid sa impyerno ang katawan mo. Huwag tayong matakot sa tao. Katulad po ni Saul, natakot siya sa kanyang mga tauhan. Kaya pinabayaan niya sila. Ano po ang nangyari? Hinubad siya, inaalis sa kanyang pagiging hari. Hinubad sa kanya ang pagiging hari. Kaibigan ko, huwag po natin gawin na obedience is better than sacrifice. Ano po? Maski na pa, ano pang gawin mo? Maski na, ano pa? Ang ihandog mo sa Diyos, kung hindi ka naman nag-o-obey, sabihin mo na, hindi po, palagi po ako sa church. Hindi hinahanap ng Diyos yun. Hindi hinahanap ng Diyos yung panlabas. Ang hinahanap ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung laman ng damdamin mo. Yun po yung number 1. Number 2, ano po? Dito pa rin po sa 1 Samuel chapter 17 naman. Ito po ay kwento ni David at saka ni Saul. Si David po, isa pong pastol. Po. Si Saul, siya na rin po siya pa po ang hari ng Israel dito. Pero sa sitwasyong ito, ang Israel ay inahamon po ng isang kaaway. No po? Palestino. Itong si Goliath. No po? Dito po sa 1 Samuel chapter 17. Ano po? Ang sinasabi rito ay ganito na 1 Samuel chapter 17. Bata pa po dito si David. Siya po ay nagpapastol ng mga tupa at mga kambing ng kanyang amang si Jesse. Ano po? Pero ang mga Israelita po, ito po ay inahamon. Ano po? Ng Filisteo. Ano po? Ano po yung nangyari dito? Ano po sinasabi? Ang po rito yung pagkikipaglaban po ni Saul, ni David kay Goliath. Ano po? Maraming mga pagkakataon. Sabi, sino ba ang Filisteyong ito na inahamak niya ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos? Ano daw ang gagawin ng hari kung sino man ako makapatay sa Filisteyong ito? Sabi po, nagalit po ang kapatid ni David sa kanya, si Abinadab. Ano ba ang ginagawa mo rito? Iilan-ilan na lang ang ating mga hayop, alagang hayop. Iniwanan mo pa. Nandito ka para manood lang ng laban. Ang sabi po ng kapatid niya si Abinadab. Ang sabi po ni David, ano bang ginawa ko? Nagtatanong lang ako kung ano ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Filisteyong ito. Narinig po ni Haring Saul ang mga sinasabi ni David. Ako ang papatay sa Filisteyong yan. So marami po sila napag-usapan. Ang sabi po ni Saul sa kanya, bata ka pa. Hindi mo kaya iyan. Ito po mahirap Yung po mga leader na dapat siya nag-i-encourage. Nag-i-encourage doon sa mga kabataan na sila po ay sumigi sa paglilingkod sa Panginoon. Sila pa nagsasabi na hindi mo kaya ang paglilingkod na ganyan. Bata ka pa. No! I-encourage po natin yung ating mga anak, yung pong mga kasunod natin ng mga henerasyon. Encourage them to not fear, to move forward in praising and serving God. Ang sabi po ni David kay Saul, pag yung pungoso o yung mga leon, meron po silang inagaw sa mga alaga ko. Hinahabol ko po sila. At pag sila po ay akin naabutan, pinapatay ko po sila. Kung paanong pinagkatiwala ng Diyos na mapatay ko ang mga oso at ang mga tigre, ganyan din po, tutulungan ako ng Diyos na mapatay ko ang Filisteyong ito. Ang sabi po ni ano po ang ginawa ni Saul? Verse 30. Okay. 1 Samuel chapter 17 verse
37, idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong yan. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kawa ni Yahweh. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, helmet at ang balutong tanso. Pagkatapos isinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukong lumakad. Ngunit hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganitong kasuotan. Ang number 2, point po natin, additional decoration. Ano po ang sinabi rito? Isinakbat ni Saul kay David ang kanyang tabak, ang kanyang helmet, ang kanyang baluti. Ano po? Additional decoration. Kahit na ano pa ang nandiyan sa iyo, yung panlabas na kainyuan mo, hindi natatakot ang kaaway. Ito pong si David, hinubad niya ang lahat ng iyan. Hinubad niya ang lahat ng iyan. Pumulot po siya ng bato. Bakit bato? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang batong magtatanggol sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang bato na ating sandigan, ang bato na ating kakampi. Kinuha niya ang bato. Ginamit po niya ang kanyang tirador. Simpleng-simple. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi po natin kailangan ng maraming arte. Hindi po natin kailangan ng maraming, kailangan memoryado mo ang Biblia. Ano po, kailangan memoryado mo ang Biblia. Kailangan marami kang ministry. Hindi po ganun. Kung ano ang laman ng puso at damdamin mo, maski na po, isa lang. Ang memoryado mo na talata sa Biblia, sapat-sapat na iyan. Ang alam mo ay John 3:16 lang. So what? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun nga po eh. He gave His only begotten Son. Yun po ang ginamit ni David upang mapatay niya ang Goliath. Tayo pong lahat ay mayroong kanya-kanyang Goliath sa ating mga buhay. Meron po tayong kanya-kanyang mga problema. Meron po tayong kanya-kanyang mga higante na nakaharang sa ating harapan. Subalit kung ang bato, ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang ating gagamiting sandata laban sa mga Goliath na yan, laban sa mga problema na yan, mapapabagsak natin yan, mapapatay natin yan, mawawala sa ating harapan na yan, magtatagumpay tayo kahit na gaano kalaki ang mga higanting yan. Kaibigan ko, hindi naghahanap ang Diyos ng maraming mga dekorasyon sa ating katawan para labanan ang ating kaaway. Hindi ko, graduate po ako ng ganito Bible school, graduate po ako ng ganitong mga seminaryo, graduate po ako ng tapos po ako ng ganyang mga seminar. Nag-doctorate po ako. Hindi importante yan. Siguro kailangan mo pero pagdating sa mga problema, mga suliranin, hindi yan importante. Ano magagawa ng diploma mo na nakasabit dyan sa dingding? Bababa ba yan upang tulungan ka niya? No. Ang makakatulong lang sa iyo ay ang Kristo, ang bato na nasa loob mo, ang bato na siyang sandigan mo, ang bato na ating tagapagligtas, ang siyang ginamit ni David upang pabagsakin ang higante. Yung mga additional na mga dekorasyon sa ating buhay, tanggalin po natin iyan. Walang kwenta yung mga diploma na yan, mga certificate na yan, mga medalya. Hanggang sa dingding lang po yan. Pero pagdating doon sa aktual na mga labanan, pagdating sa aktual na mga problema at suliranin, ikaw at ang Diyos lang ang siyang nakakaalam. Hindi ka kayang tulungan ng mga yan. Maski na memoryado, sabi nga po, maski na memoryado mo ang laman ng buong Biblia, hindi ka matutulungan yan. Ang tutulong at ang gagabay, papatnubay sa iyo ay ang Kristo, ang Jesus na ating tagapagligtas. Hindi natin nang kailangan ang maraming mga dekorasyon. Hindi natin kailangan ng mga yan. Lubhang mabigat ang mga problema, mga suliranin na
Ang dami pong mga nakasabit ng mga medalya. Ang dami nakasabit ng mga diploma, mga certificate. Pampabigat lang po yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po nakukuha sa dami at sa bilang ng mga certificate. Ano po? Hindi nakukuha yan sa dami ng mga memoryado mong talata sa Biblia. Ano po? Ang sabi nga po sa ano? Ang sabi nga po ng talata na ating pinagbabasihan ngayon, huwag kayong magdadala. Kaya po sinabing huwag kayong magdadala. Huwag mo nang dalhin. Huwag mo nang intindihin. Huwag mo nang isipin yung mga diploma, mga certificate, mga medalya mo. Yung mga accomplishment mo, huwag mo nang dadalhin sa ulo mo. Kasi yan ang magpapabagsak sa iyo. Extra baggage, excess baggage. Intindihin mo, unawain mo ay ang paglilingkod sa Panginoon. Ang bato, ang Kristo, ang ating tagapagligtas. Ang mahalaga sa Diyos ay yung trust, belief, and obedience natin sa Kanya. Ano po? Kahit na po, ano pa ang idagdag mo doon sa salita ng Diyos. Kahit na ano pa ang idagdag mong deklarasyon sa salita ng Diyos. Kung wala kang pagtitiwala, kung wala kang pananampalataya, hindi ka marunong sumunod sa Diyos. Kahit maghapon magdamag ka na nakaluhod dyan, walang mangyayari sa iyo. Kaibigan ko, yung extra baggage mo, excess baggage mo, iwanan mo. Hindi mahalaga yan sa Diyos, hindi yan mahalaga sa Panginoon. Hindi po natin kailangan sa paglilingkod ang mga iyan. Ang kailangan po natin ay total dependence sa Diyos. Itong si David, wala nga po siya kakayahan eh. Hindi nga po siya nag-aral. Hindi nga po siya sundalo. Ang ipinagmamalaki lang niya, siya ay tagapag-alaga, pastol ng mga alagang hayop. Ganun po sana tayo. Maski na po tayo ay pastol lang. Ano po? Hindi po hinahanap ng Diyos na ikaw ay hari, ikaw ay mayaman, ikaw ay prominente, ikaw ay scholar. No. Ang hinahanap ng Diyos sa ating paglilingkod, wala kang excess baggage, maglingkod ka. Huwag kang magdadala ng yan, iwanan mo ang mga yan. Sabi nga po doon sa susunod na bahagi, kung kayo ay pupunta doon sa isang bayan at kayo ay tanggapin, manatili kayo doon hanggang sa panahon na kayo ay aalis na. Kung hindi kayo tanggapin, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa at lumipat kayo sa ating pong paglilingkod. Hindi po natin kailangan pag maglilingkod ako, dapat mayaman ako, maganda yung mga damit ko, dapat maganda yung mga suot ko, dapat maganda yung sasakyan ko, para ma-impress yung mga tao, marami. No. Hindi po ini-impress yung mga tao sa pamamagitan ng mga material na bagay, sa pamamagitan po ng mga nakikita, kundi kung ano ang lumalabas sa bibig mo na nanggagaling sa Biblia na salita ng Diyos. Kung ano ang nakikita nila sa buhay mo. Ano ba ang bunga ng mga salita? Yung bang mga excess baggage mo, inalis mo na? Yung bang mga excess baggage mo, iniwanan mo na, tinapon mo na? Kaibigan ko, yung mga excess baggage na yung kahit na po mga kamag-anak, sabi nga po, kamag-anak, pera, ari-arian, huwag na po natin bigyan ng maraming pansin yan. Ang bigyan po natin ng pansin ay ang total dependence, ay ang buong paglilingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Minsan pa, kaibigan ko, pinapaalala ko po sa inyo, kung meron tayong excess baggage na tayo po, na nagiging hindrance, nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, iwanan po natin yan, iwaksin natin, kalimutan po natin na tayo po ay dating mayaman, na tayo po ay magaling sa eskwela, na tayo po ay kilala. Kalimutan po natin yan. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, ang lahat na yan ay itinuturing kong mga basahan, rubbish. Ano po? Ganon din po tayo.
Huwag po nating isipin yan. Ang isipin po natin, tayo po ay makapaglingkod ng ayon sa kalooban ng Diyos, mabigyan natin siya kapurihan, mapangiti natin siya, mabigyan natin siya ng kagalakan. Tayo po ay tumalangin. Salamat po, O Diyos, salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin na muli makapag-aral po kami ng isang bahagi ng banal na salita. Diyos, salamat po. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos, sa mensahe na binigay mo sa amin na kailangan po namin alisin yung mga bagay na hindi po mahalaga sa paglilingkod sa iyo. Diyos, ang mahalaga sa iyo ay ang aming pananampalataya, paglilingkod, pagtitiwala, at pagdidepende sa iyo. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Minsan pa po pinagkakatiwala ako sa iyo, dakilang pangalan, O Diyos. Ang mga kapatid po namin na patuloy pong nanonood sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga cellphone, at sila po na nakikinig sa kanilang mga radyo. Diyos, dito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Itulot mo, O Diyos, na mangusap sa kanila ang salita mo na pinahayag sa araw na ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng sa ating Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Okay. Ang oras po natin ay 5:57. May 3 minutes pa po tayo. Okay. 5:57. Meron po tayong mga gawain dito po sa dito po sa Tarlac. Ito po ay yung pong gawain sa naipit po itong natin. Dito po sa gawain po dito sa CEMI Herona sa Lapungan, Bagong Bayan. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Meron po silang gawain sa Don Basilio, tapos po sa Cardona, sa Victoria, sa Matapitap, at sa Malasiki, Pangasinan. Meron po silang gawain sa mga kalalakihan, yung pong Strongmen of God, at sa mga kababaihan, yung Woman of God. Meron din po silang tinatawag na Discipleship Sunday at yung Youth Convergence once a month po ang mga gawain nila, ay yung pong gawain nila na yon. Tapos po, meron din po tayong gawain dito sa CEMI San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Diyan po yan sa may Cantarilla District 4. Sa likod po yan ng police station. Meron din po silang mga gawain ng Bible study dito po sa San Pascual, San Jose, Kapanikian, San Manuel, Villa Bacolor at Balingkanaway. Ngayon, doon po sa medyo malayo-layo, Pastor Ariel Castillo doon po sa may CEMI Tuwao, Barangay Kagumitan, Auxilian, Tuwao, Cagayan Valley. Amen. Makipanambahan po kayo, samahan po ninyo sila sa kanilang pananambahan. Tinitiyak ko po sa inyo, kayo po ay mapapagpala sa pagdalo po ninyo sa mga gawain ito. Amen. Maraming salamat po. Ang oras po natin ay 5:59. Okay. Magandang hapon po hanggang sa susunod na Sabado, August 1. Okay. August 1 po. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God.